nang gi-encourage ang tanan, dili lang ang kabatanunan, tanang katawan sa Barangay San Isidro nga magtinabangay ta nga mawa gyud ang droga dinhi sa atong palibot, dinhi sa atong barangay. So well monitored na to good ang kabarangayan ang imong mga purok nimo diha, Kapitan, no? Yes. Yes, do na tay monthly meeting sa atong mga purok leaders. Do na sila mga reports na ilang ihatag nato unya ato pong i-coordinate sa atong mga kapulisan. Gani do na tay gipanghimong nga pag ang atong mga kapulisan miadto gyud sa mga balay nga mituktok sila mihangyo kaniadto gitawag og tukhang kay gihangyo ang atong mga katawhan nga atong mga kabatan-unan nga mo kuan na gyud mo do away na gyud dili na gyud mo gamit og droga mo na nga usa na sa atong coordination pud sa atong mga government agencies nga atong gihimo diri sa Barangay San Isidro. No, so pasalamat lang pud sa atong mga kabatan-unan sa atong katawan sa ilang pagsuporta sa atong mga programa para nga ma-maintain yun nato ang peace and order situation dito sa atong barangay. Mo ganin obserbaran sa kadaghanan gud, Kapitan, no? Kay kung imong tan-aw nimo ang kining Barangay San Isidro sa miagi nga mga higayon, miagi mga katuigan, so panin nasugdan nimo ning programa nga maayo nindot kayo para sa imong barangay, mo na taguanan sa mga kuan, sa mga badlungon kay gumikan kay hilit kay ang lugar o niya mo sa labayanan, mo sa taguanan sa mga kuan, di ba? Yes. Dumduman na to kaniadto maning daghan dili mo sugot ang tricycle nga mohatod og mga pasahero diri sa Barangay San Isidro. Yes, oo. Ngit siya unya ang ato pong mga katawhan kaniadto wa pod makasabot og unsay tumong og tuyo unta nga kinahanglan peaceful ang atong lugar. Ang uban mamarigla, ang uban magpatot og tricycle dili mo plite. Mo na nga ang mga tricycle drivers in town na makaluluoy maingog sama ning mga taga San Isidro nga di man mamilite mo naog mo ambak man ang tricycle di mamilite nya di naman ugot. Pero pagkakaron ato nag-change ang mga kuano, ang mga impression sa mga tao. Kay nga ang atong sitwasyon diri sa atong barangay limpyo na ta niya ang atong mga kadalanan, doon na mga suga o niya atong yung gimonitor nga wa gyoy mga tao na nga mamarigla, manuntok, magulikta, etc. kay mao gyud na kinakontrahan nato dinhi sa atong barangay. Muna nga atong gyud ang gimonitor ang atong mga tanod, magabi gasige na sila og roving and then naman tagsa sila radyo mo report na din nato og sa atong chairman sa Peace and Order si Kagawad Ramel Pulo ug unsay mga pangitabo along their line of duty. Kay usa sa mga may milanog nga balita sa miagi, no, abot og ikaw na ba na Kapitan adto katong dunay pusil diha nga nalabig itong usa ka police from Cebu. Yes. Oo. Katong namatay nga si Aning Dumpet. Ako na Kapitan adto. Actually kuanto kanang diha nata after sa naitabo, no. We were not informed nga dunay operation kay aron dili lagi ma-compromise ang ilang operation. So after sa hitabo diha nata gitawag nga gipawitness ta sa mga nakuha nilang duga, etc. So diha ako na Kapitan adto. So mo na mga paghitabos na nga pero karon kini ng mga maayo na nga mga response, no, sa itong mga OFW, sa itong mga katawhan nga nakabantay unsay kalambuan sa development karon sa San Isidro nga mo'y agianan po paingon sa Corilla, paingon sa Balilihan, di ba? Paingon sa interior parts itong lalawigan sa Bohol. Makita ra kung sa kalainan karon nga nahimo karon diha sa imong pagduma diha sa lungsod sa distrito sa San Isidro sa Sudas Tagbilaran. Now, ang pupuntahan ni Kapitan Budlong, unini man ang unahuna, unini man ang mga panglantaw sa mga katawhan sa syudad. Labi na katumang observer lang, no, sa Tagbilaran. Kini imong talagsaon nga talent, kini talagsaon nimo ba nga kana bang imong yung unsay imong kayo na himunhunaan nga kayuhan pras katawhan kaya sa barangay imong yung ipatuman. Sariwang isyu di mahuhuli. Halika
Pilipinas man o sa buong mundo, sa break time sama-sama tayo. Break time with Mare, sariwang isyu di pahuhuli. Break time with Mare, balita'y presko everyday. Break time with Mare, pasaway at tsak madadali. Break time with Mare, break time with Mare. Ekonomiya, kalusugan at publiko, sama mo na rin ang politiko. Mga balitang kailangang alamin, sa break time sama-samang ungkatin. Break time with Mare, sariwang isyu di pahuhuli. Break time with Mare, balita'y presko everyday. Break time with Mare, saway at tsak madadali. Break time with Mare, sa buong mundo, sa break time sama-sama tayo. Ikala, kumusta? May buntag, may ngodto, may hapon, may gabi sa itong mga ka-break time sa tibok kalibutan. Break time na, mga higala. Kumusta sa mga ka-break time sa kanadang bahin sa kalibutan? Ilabi na sa itong mga kaigsunang mga OFW nga karon nagsulod sa itong panag-uban diha sa Middle East. Kumusta mo diha amping tanin ng COVID-19? Kumusta ang itong mga tigpaminaw dahil sa Estados Unidos? Sa Canada, kumusta dahil sa Don Rodsano? Sa Australia, kumusta mo diha? Kumusta dahil sa Hong Kong sa itong mga tigpaminaw? Nga kanunay nagpadas itong mga sila mga message mga higala nga kumusta ang atong probinsya sa Bohol? Kumusta diha sa Saudi Arabia? Kaganina no tayo na istorya kabahin sa update sad no sa mga katikaran sad silang lugar mga higala og atong ipangamusta ang ilang sitwasyon dito. Taliwa nining bantayan mga higala nga COVID-19 nga migo sad sa tong probinsya sa Bohol. Muna dihan dapita. Atong makauban karon na mga ka-break time. Doon mangutana og ganun dito makauban si Attorney Dudu Humawid no. Na mi padasag message nato kaganina nga doon na sa importanteng lakaw. Muna dito makauban karon si Attorney Dudu Humawid ang atong partner sa break time nining adlaw nga Biyernes mga igsoon, Hulyo 9 na. Tuig 2021. Pas kang panahon. Atong hangpon nga atong bisita karon sa atong tulumanon sa break time ang labing kugihan nga kapitan sa usas mga barangay sa Sudeste Tagbilaran o niya bugtong kapitan nga nakadawat og award mga higala nga gihatag sab sa Department of Interior and Local Government sa DILG Region 7 sa Tuboy Award mga higala o niya ato ning na gisundan ang mga aktibidad sa iyang barangay unsa ang kalainan sa ubang barangay ilabi na maghisgota sa kalihukang pagbantay sa ato mga katawhan mga higala ug pag-develop na sa usa ka barangay mga igsuon. Antay kauban ang EBC President sa Sudeste Tagbilaran si San Isidro Kapitan Fausto Bibot Budlong. Sorry, Konsehal Budlong, mayong buntag ni mo diha. Mayong buntag mani og sa atong mga kaigsunan no. Nila ni Maricar, nila ni Maduna diha ninyo diha sa UK. Ug usab nga atong panimbaya nga nilang Jimmy, nilang Jackson, nilang Jackie sa US, mga pamilya. Labi na gyud nilang tata, nilang Dale ug ni Sky sa Australia ug sila si Lumil sa Norway ug sa tanan usab nga nakalagin sa internet no. Sulod ug gawas sa atong nasod labi na sa atong mga naka-view sa atong Facebook Live sa lalawigang Bulanon sa 15 ka mga barangay ning Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong buntag sa tanan o mga panginaot na natag sa kapitkay sa Panglawa. Mani ako ang ABC President until October due to term sharing. Si Honorable Odi Gubasa na sa 3rd District, Poblacion 3 ang ABC karon. So, ga-term sharing me. Ako itong October 31. Okay? October 31 ang imong nahuman imong termino. Oo, nahuman akong termino. Kay mipuli naman sa ka-share na ko sa termino si Odi Gubasa sa Poblacion 3. Pero ako di ay pong okay. Yes. Okay,
Okay, go ahead, Kapitan. Ako din pasalamatan ang higayon nga imong pong giimbita din sa imong programa. This is a rare opportunity nga naimo pong guest nimo ani o mga panghinaot nga doon natay matampo, doon natay ika-share po sa uban karong buntaga. Salamat sad kayo nga nagahinan mi nimo panahon sa imong ka busy gyud nining buntag sayo. Ako gito ning buntag sayo aron nagagay panahon para sa break time. Okay. Salamat po. Salamat. Okay. Una, Kapitan Budlong, para sa atong mga katawhan manggod, ilabi na nga karon sa Sudad sa Tagbilaran, na anang sa Tibok Bohol mo ang pinakadaghan nga dunay kaso sa COVID-19 pagkakaron. Gani, sa record lang, no, sa kini sa Bohol Interagency Task Force, may abot as 82, no, 82 ang patay sa Tibok Bohol sugas pagsugod ang COVID-19 to last year. Kumusta ang barangay sa San Isidro pagkakaron? O unsa ka update, unsa ka likon sa pagpatuman sa mga protocols, guidelines nga malayo nga itong mga katawhan diha sa COVID? Okay, ang atong gihimo dire sa barangay San Isidro og doon natin gihimong nga rekurida matag adlaw. Nagtuyok ta sa tanang mga kalsada, mga kadalanan diri sa barangay San Isidro sa pagpahinumdum kanunay sa itong mga katawhan sa pagsunod sa mga basic health protocols. Unya mamadlong sad ta kay mao lagi namang di mga tao pod nga usahay di pod mosunod dayon kay ulo. So doon na atong gihangyo ang atong mga duty kagawas matag adlaw nga na may duty nga kagawas nga mutuyog ug mamadlong gyud ni sila kay para raman po ni nato ang atong sakayuhan raman po ni sa katawhan sa barangay San Isidro ang atong gihimo. So aside from that, kanunay po ta ga-monitor sa mga COVID cases din sa atong barangay. No, pagkakaron aduna tay 19 active cases din sa barangay San Isidro, duha ka buok ang patay. And then total number of cases since ga-start ang atong COVID 101. Doon natay recoveries nga 80. Mao na status na to sa atong COVID-19 din sa barangay San Isidro. So atong inumduman nga ang una usa siguro sa una nga buholano nga namatay ang atong igsuon nga si Diomedes. Namatay to siya, na-admit to siya March 13 before taga-lockdown dito sa Bohol. Unya April 7 in town to siya nabawian sa kinabuhi tungod sa COVID. So mo na kinaunhan. I think he was the first one kanang Boholano nga nabiktima sa COVID. So pagkakaroon ato yung gipanikamutan na in fact do not tay holding area as per memorandum from DILG nga dunay mag-create og mag-establish ta og holding area sa mga tawo nga dili mosunod sa COVID health protocol. So atong gi-establish na doon natay ang atong stage diri sa barangay atong tangang mga lingkuranan niya atong gibutangan pud og projector kay once nga maka-apprehend ta, makadakop ta og mga COVID-19 protocol violators, ato na silang paseminaron for 2 hours nga magsigig balik-balik ng atong projector, atong presentation ug unsaon gyud pag-observe sa COVID-19 protocols. Mao na atong himuon diri o gihimo diri sa barangay San Isidro. So far wa pa putay nadakpan kay inigduol na sa atong patrol car. Magkuan man na mo observe man pud sila mo distansya na unya magsuot na pod, isaka na pod ang ilang mga face mask ngadto sa ilang ilong. So mo na itong gihimo. Og katong yung kuan. Yes. Katong mga na quarantine pod ato pong gipangtagaan ang mga food packs, no? Ato silang gihatagan, gihatdan nato di wa putay kontak ato lang ibilin, paibawon lang sila na food pack gikan sa barangay. Unya usahay pod magdungan ang food pack gikan sa city government with the food packs from the barangay nga atong ihatag sa atong mga naka-quarantine, home quarantine o sa mga isolation area nato. Doon tayo isolation area sa barangay katong atong
bagong nga daycare center mo itong gihimog isolation area. So far, sa 2 ka room, sa 1 ka room ang nasuglan pagkakaroon. Usa sa concern sa itong mga OFW nga kung uli sila sa matag probinsya, atong ikot lang partikular lang sa barangay sa San Isidro, unsay lang gikinahanglan nga mga documents una sila mo uli diha sa imong area? Actually, mukuha na siya og certification diri sa barangay. Okay. And then nga resident siya diri sa barangay, inya OFW siya. And then ipasa na ngadto sa City Hall. Ang City Hall mo na imo issue og acceptance. So, ang acceptance sa City Hall, kinanglan po na siya, dunay PCR result, negative PCR result before sila makaulit din And then, inspeksyonon, before tamuhatag og certification, inspeksyonon nato ang balay o naabagay enough nga space para niya nga ma-isolate siya for 7 days para gyud makuha na ba siya ikaw galing CR, na ba usa ka room nga ma-isolate siya, etc. So, naay tay gihimo nga inspection before mo abot o before ta mo issue og certification diri sa barangay. So og dili masunod katong gikinahanglan nga space, gikinahanglan nga mga gamit sa usa ka balay, dili mo matagaan og permit nga maka-return sila sa dili na to matagaan, dili gyud na to na matagaan. Og di sila og ang ilang balay dili maka-accommodate nila. Siguro ang option nila is adto sa hotel. Adto sila sa hotel. So mao na atong gihimo diri nga stricto gyud ta sa atong pag-implementar sa COVID health protocol diri sa barangay San Isidro. Usa sa mibuto nga isyu manggod karon sa Des Pilipinas o niya partikular na sa Bohol, no, kay usa sa mga concern nga gipadangad natong sa kabulanon nga gusto mo uli kagahapong adlaw natanggong dito sa airport sa Manila kay wa pasakya sa Cebu Pacific gumikan kay wa siya ay dalang PCR negative result. Even nga dunay na gipahibaw ang National Interagency Task Force nga kadtong mga kumpleto na nakakumpleto og bakuna, nakakumpleto og vaccine sa COVID-19, pwede na sila maka-travel ngadto sa mga probinsya nga di na kinahanglan sila i-isolate, di na kinahanglan sila i-quarantine. Diya sa Bohol mo baghapon yung nadawat nga order gikan sa nasyonal o nagbase mo sa order gikan sa lokal sa probinsya? Pagkakaroon, wa gyud ta pa mo adapt sa national na atay exemption ana nangayo nga tong gobernador sa Bohol og exemption bahin ana kay ang ato gyung probinsya dili pa gyud maka-allow anang negative PCR result nga mo travel diri paingon sa Bohol. So ang atong Bohol IETF miingon gyud nga duna gi-require gyud gyapon ang negative PCR result before sila makabot diri sa Bohol. So lakto day kapitan, gibaliwa nila ang order sa nasyonal. Doon na sila coordination ana, doon na sila request nga i-exempt sa ang Bohol sa kay writing magod ang cases nato sa COVID-19 diri sa Bohol gasaka. So mo na nga ang atong kadagpuan diri sa Bohol ni hangyo apil na ang Bohol IETF may hangyo sa national government nga exempt sa ang Bohol sa implementation niya ng maong directive kay gasaka lagi ang kaso dinhi sa atong lalabikang kulan. Tinod gud nga nakasaka ang kaso sa Bohol kay kung imong tan-aw lang ang record gikan sa monitoring sa Bohol Interagency Task Force, wala na tong magkuan lang tong 200, no? Ang kaso pero karong last week, murag ng last few weeks nga mi abot na og 1,000 plus. 1,000 plus. Oh, yes. So mo na nga gabantay ta ato ligong pahingusgan nga di sa lang nato i-implement kadtong negative PCR result na mabot diri sa Bohol. Tanaw nimo kapitan, concern di ka concern lang sa barangay, concern pug ka sa tibok Tagbilaran kay na ex-officio member ka maka sa sangguniang panglungsod. Unsa mo koy hinungdan nganong mitaas pag-ayo ang kaso sa COVID diya sa Tagbilaran? Doon na ba koy kuan kan abang daghang nagpabadlong sa tibok syudad? Mo lagi siguro ang mga katawhan karon mura bag ni relax na sila gani sa mga
kabaybayunan nato diri sa Mangga nga pwedeng maliguan ubuhan talo to. Ang atong mga kapitanes diya gasige pug pamadlong no. Kay naa magtapok-tapok lang gihapon ang atong mga katawan bisan pa in spite sa atong paningkamot nga nagkuan nila nagpahinumdom nila na do nagyoy mga katawan pod nga medyo gahi pod kinta pod sila mosabot nga para manuntani tanan sa atong kayuhan. And aside from that, ang ato pong mga kuan, ang ato bang ang atong facilities diri medyo kuwang siguro kay kini kong mga members sa family, for example, ang usa ka pamilya dunay COVID kinta natay COVID case sa kapamilya ang other members of the family di man ma-isolate unya maghuwat pa ta og kanang dunay mga symptoms no usa na to iswap so mao punay usapod ka kuan nga dapat unta lagi ang ato pong kuan ma-isolate dayon para maagapan ba para makontrol gyud nato ang kuan unya na may uban nga mga asymptomatic nga mga kuan makatakod mo na makatakod usap po na nga makatakod tungod kay wa sila facility nga adto sila ma-isolate nya siguro po na uban nga magpabili na lang sa balay for their convenience kay ug adto sa isolation center ug naa manggaling isolation center way mo hatod og pagkaon gubin sa ilang kaugalingon sa ilang pamilya nga maghatod-hatod og pagkaon ngadto sa isolation center. In that case siguro mura og diha ta mura og misaka ang atong kaso sa COVID-19. Pero sa pagkakaroon idon ang sa imong gingon sa unahan ang imong barangay usa sa gipanghusgan gyud ang pagmonitor no dunay mga konsehang naglibot-libot. Ang tanang mga kuan gatog yung gi-encourage ang atong mga barangay officials nga it is our duty gyud nga mo tuyok ta mo rekorida ta magpahinumdom ta sa atong mga katawan nga magkuan gyud ta mosunod gyud ta sa mga lagda sa ITF o sa COVID-19 protocol basic health protocol sa COVID-19 kay para lang na sa atong kayuhan no sa atong katawhan din. Dunay concern gipadangat sa atong mga listener nag-iskot mo gumikan magutong mibutong nga isyu kagahapon nga bulanon nga wa kauli gumikan kay wa na ang Bohol may mihangyo pa nga dili nila ipasunod katong national order nga pwede na katong nakakumpleto na sa vaccine no nga mouli sa mga probinsya. Tanaw nimo kapitan maayo kahani nga unini nga mga pamaagi ang provincial government o ang city government mo nalay mo kana bang mubayad o magpa-PCR ang mga kuan ang mga mouli ay sa Tagbilaran mouli ay sa Bohol. When it comes to bayad, mura o kuan gyud para nako ha kay mura depleted na gyud kayo ang kuan sa diha ta sa SP sangguniang panglungsod kadaghan man gyud ta nag-approve og mga supplemental budget para sa mga panginahanglanon nato dili lang sa mga pagkaon sa mga tao when it comes to quarantine, pag-maintenance sa atong mga quarantine facilities, kundi sa mga vaccine, sa atong mga PPEs, tanan-tanan nga mga panginahanglan kuan kayo. Mo na nga gikinahanglan gyud kayo. Pero mo lagi na ang government, ang atong pang city government o provincial government nga mo shoulder sa tanang expenses sa mga mag-PCR, we will consider also sa atong kuan sa atong resources sa atong mga LGUs kuan na gyud apiki na gyud para nako apiki gyud ang maong mga sitwasyon nga kita pay mobayad sa mga PCR sa mga manguliay diri sa atong probinsya o diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Idon sila makasabot sa atong makatawhan o guna nang gipatuman kay taas-taas sa mga pag-antos nga gihimo karon sa mga local government units nining pag-igo gyud sa COVID-19 sa di lang sa atong probinsya sa tibuok kalibutan. Yes. Ako sa timbayaon sa ning nagsunod to karon sa atong panaguban si Sir Winnie Lupina. Kumusta? Kumusta Sir Winnie sa Dawis? Si Lorraine Hayward. Good evening, Madam. Susan Budlong Maglinong. Good morning, Ma'am So, no? Good morning, Captain Budlong.
Si Ann RC, good morning Kap Budlong ug sa tanang taga San Isidro, Tagbilaran, Bohol. Kedua pangutana. Sa tanan. Yes. Okay. Kedua pangutana, Kapitan, gumikan kay usas mga sentro karon sa mga milambo nga barangay ang San Isidro. Kung imo tan-aw man god, ang obserbaran nato ang development karon sa gambay nga barangay sa San Isidro mo'y nakabutang karon sa mapa sa Region 7, gumikan kay usa ni sa barangay sa Region 7 nga nakadawat og award. Unsay gihimo na nimo, Kapitan, nganong ang San Isidro District labihan man yung pagka-develop karon higuna? Ubos imong pagpanguna. Okay, mani nagsugod ko atong 2010 main trata og politika isip kagawad diri sa barangay San Isidro. Hinay-hinay na tong gihimo ang mga sistema nga angayan gyud sa usa ka barangay. Hantod sa pagka 2013 nga gitagaan tag kumpiyansa ug suporta sa atong katawhan nga nahimutang kapitan dinhi sa barangay San Isidro. Inumduman nato nga ang barangay San Isidro usa ka rural barangay. Gamay ra ni in town og income ikumparar sa mga urban barangay sa syudad sa Tagbilaran. Unya ato lang yung gipahiluna og maayo ang gamay nga kwarta atong gihimay-himay atong gibudget og maayo gihatagan natong priority ang angayan gyud wa ta magwaldas og kwarta para gyud makahatag tag maximum gyud nga serbisyo ngadto sa atong katawhan. Mao na itong gipanghimo dinhi sa atong barangay San Isidro. Og hinumduman nato ang atong mga kalsada, ang atong mga tuba gani ato gyud nang gipaningkamutan. Not like in urban barangay sa syudad sa Tagbilaran nga sila depende gyud sila sa syudad sa Tagbilaran sa resources sa Tagbilaran. Ultimo ang bumbilya. Kita diri sa barangay San Isidro mani nag-purchase tag mga bumbilya, mga 150 pieces to 200 pieces a year. Ang kita na mismo gahimo og mga pamaagi, gahire tag electrician, barangay electrician para mamuli og mga tuga. No, dili pareha sa urban barangays nga ang city government maoy maintain sa ilang mga street lights. Ang atong mga kalsada diri sa barangay San Isidro daghan pa kayong gikinahanglan natong atimanon tutukan sa akong termino. Nakahimo na ta og 5 sa pag-open og mga bag-o nga barangay road dinhi sa barangay San Isidro. Unya ang dakbayan sa mga barangay sa Tagbilaran konkreto na ang ilang mga barangay with the city government nga mga project na. Ang ato diri sa San Isidro, kita ang mismo na ningkamot, nangayo ta sa mga senador, nangahangyo ta ni mayor, nangahangyo ta sa mga leaders nato sa probinsya nga matarong nato, mahipno nato, mapasiminto nato ang ato mga kabarangayan dinhi. Nga aside from that, ang atong mga gipanghimo, gahimo tag mga economic enterprise po diri sa barangay aron sa pag-augment sa atong pundo kay gamay ra man lagi in taon ang atong era, gamay ra man kayo ang atong kita sa atong barangay, na-augmenta, naghimo ta og mga innovations gagama tag mga 10 for rent nga mga ingkasog dunay mga activities. Before COVID-19 ang atong tent nga napo kabuok kanunay na mahurot tungod kay muabang ang atong mga katawan. Unya with official receipt gyud na sa barangay, dili gyud na pwede gihatag-hatag nimo, kinahanglan isyuhan gyud na og resibo kay transparent ta pag dumala sa barangay. Gawas pa na doon na tayo mga grass cutters nga atong giparintahan sa atong mga katawan nga minimal ra kayo ang bayad para pod nga atong ma-maintain ang atong mga kadalanan. Doon na tayo maintenance crew atong nang gihimo diri kay aron ang atong mga patrol sa mga kalsada, mga limpyohonon, unsa pa doon na tayo mapalihog nga atong maintenance crew nga upat ka mga tao. So doon na po tayo team of grass cutters nga naghimo sa mga kalihukan sama sa pag-trim down sa atong mga dapit sa kalsada o barangayan or barangay roads.
kay ang National Highway gi-maintain man na sa DPWH. Maduna kay Solid Waste Management Team na mao'y nagsunod nagtutok pod sa atong mga basura diri sa atong barangay. Kay kaniadto ang atong barangay San Isidro gihimo lang labayanan og mga basura sa mga tawo nga molabay diri ilang itsa sa atong considering nga daghan pag mga kupong-kupong pa diri daghan pag mga sup-sup pwede ra nila ilabay pero ato gyud ang gipaningkamutan nga ma-maintain nato ang atong mga kadalanan, atong mga katupanan nga dili malabayan in taon mahimong labayanan sa mga tao nga labi na sa dili tagato. So atong gipanghimo na tanan. And aside from that, ang atong kuan, atong barangay dunata nakabatunta og duha ambulansya. Inumdum ka man ni dunata ambulansya naka-standby sa barangay. Even before sa COVID-19 duna na tay ambulansya nga ato nang pangayo. Kagulingon na sa San Isidro District. Yes, sa San Isidro Region na ato nang gipangayo sa gobernador pa si Congressman Sato. Unya gamit kayo na pagkakaroon tungod kay mag-pull out ta ipang-swab gamit atong ambulansya. Unya kanang dunay ihatod sa hospital, dunay pick up on sa hospital atong gigamit yun atong na-maximize yun nato ang paggamit sa atong ambulansya. So mao na itong gipanghimo. Unya gawas pa na ang atong drug situation diri sa barangay San Isidro misubside yun tungod sa atong pagpasabot sa atong mga tawhan, ang atong mga kabatanunan nga atong gipasabot nga wa gyud nay duot nga maayo sa atong lawas kanang paggamit sa droga. In fact, na-recognize ta sa city government. Salamat kayo sa atong halandong Mayor Janjit Nilbabayap nga atong paningkamot na recognize na tagaan ta og recognition, nagtawag certificate of recognition sa atong pagpaningkamot kay ang barangay San Isidro so far kita mao'y the only drug cleared barangay sa among the 15 barangays sa Tagbilaran. Sa Tagbilaran. Now, good. Oh yes, kita ang barangay San Isidro kita pod ang kinadaghanang graduate nga sa unang batch sa atong MIOP graduate diha tay 18 ka buok and lately nakapag-graduate sa 100 ka PWODs o persons who use drug din sa barangay San Isidro. Ang nahibili na lang nato nga para sa third batch nga musugod na po ta by this month or middle of this month 17 na lang ka buok ang atong MIOP atong mo undergo MIOP diri sa barangay San Isidro. So doon na kay mga gipanghimo na even sa recognition sa kada po City Anti-Drug Abuse Council isip the only barangay nga drug cleared ato pong gipaningkamutan gyud nga ang atong mga kabatanunan dili malulong sa droga kay ato mang gi-open ang atong covered court gi-convert into tennis court ato po silang gi-encourage nga invest kay wa pa may duwa karon og basketball atong gi-encourage sila nga mag-tennis ka lang sila gi-convert man atong covered court basketball court og tennis court pwede ra sila mag-tennis dito aron malayo gyud sila sa droga no so daghang mga pamaagi nga malayo sila sa paggamit sa droga so ato nang gi-encourage ang tanan dili lang ang kabatanunan tanang katawan sa barangay San Isidro nga magtinabangay ta nga mawa gyud ang droga dinhi sa atong palibot dinhi sa atong barangay. So well monitored nato gyud ang kabarangayan ang imong mga purok nimo diha kapitan no? Yes do na tay monthly meeting sa atong mga purok leaders do na sila mga reports nga ilang ihatag nato unya ato pong i-coordinate sa atong mga kapulisan gani do na tay gipanghimo nga pag ang atong mga kapulisan miadto gyud sa mga balay nga mituktok sila mihangyo kaniadto gitawag og tukhang kay gihangyo ang atong mga katawhan nga atong mga kabatan-unan nga mo kuan na gyud mo do away na gyud dili na gyud mo gamit og droga mo na nga usa na sa atong coordination pud sa atong mga government agencies nga atong gihimo diri sa barangay San Isidro no so pasalamat lang pud sa atong mga kabatan-unan sa atong katawan sa ilang pagsuporta sa atong mga programa para nga ma-maintain gyud nato ang peace and order situation diri sa atong barangay.
mo ganin obserbaran sa kadaghanan gud kapitan, no, kay kung imong tan-aw mo ang kining barangay San Isidro sa miagi nga mga higayon, miagi nga mga katuigan, so panin nasugdan nimo ning programa nga maayo nindot kayo para sa imong barangay, mo na taguanan sa mga kuan, sa mga badlungon kay gumikan kay hilit kay ang lugar o niya mo sa labayanan, mo sa taguanan sa mga kuan, di ba? Yes. Hmm. Ay dumduman na to kaniya to maning daghan dili mo sugot ang tricycle nga mohatod og mga pasahero diri sa barangay San Isidro. Yes, oo. Ngit siya unya ang ato pong mga katawhan kaniya to wa pod makasabot og unsay tumong og tuyo unta nga kinahanglan peaceful ang atong lugar. Ang uban mamarigla, ang uban magpatot og tricycle dili mo plite. Mao na nga ang mga tricycle drivers in town na makaluluoy maingog sama ning mga taga San Isidro nga di man mamilite, mun naog mo ambak man ang tricycle di mamilite, unya di naman ugot. Pero pagkakaron ato nag-change ang mga kuano, ang mga impression sa mga tao. Kay nga ang atong sitwasyon diri sa atong barangay limpyo na ta niya ang atong mga kadalanan, doon na mga suga o niya atong yung gimonitor nga wa gyoy mga tao na nga mamarigla, manuntok, magulikta, etc. kay mao gyud na kinakontrahan nato dinhi sa atong barangay. Mo na nga ato gyud ang gimonitor ang atong mga tanod, magabi gasigin na sila og roving, and then naman tagsa sila radyo, mo report na din nato og sa atong chairman sa Peace and Order si Kagawad Ramel Pulo ug unsay mga pangitabo along their line of duty. Mani. Kay usa sa mga may milanog nga balita sa miagi, no, abot og ikaw na ba na kapitan nito katong dunay pusil diha nga nalabig itong usa ka police from Cebu. Yes. Oo. Katong namatay nga si Aning Dumpet. Ako na kapitan adto. Actually kuanto kanang diha nata after sa naitabo, no. We were not informed nga dunay operation kay aron dili lagi makompromise ang ilang operation. So after sa hitabo diha nata gitawag nga gipawitness ta sa mga nakuha nilang duga, etc. So diha ako na kapitan ato. So muna mga paghitabos na ngagay, pero karon kini ng mga maayo na nga mga response, no, sa itong mga OFW, sa itong mga katawhan nga nakabantay unsay kalambuan sa development karon sa San Isidro nga mo'y agianan bugin na paingon sa Corilla, paingon sa Balilihan, di ba? Paingon sa interior parts itong lalawigan sa Bohol. Makita ra kung sa kalainan karon nga nahimo karon diya sa imong pagduma diya sa lungsod sa distrito sa San Isidro sa Sudas Tagbilaran. Now, ang pupuntahan ni Kapitan Budlong, unini man ang unahuna, unini man ang mga panglantaw sa mga katawhan sa syudad. Labi na katumang observer lang, no, sa Tagbilaran. Kini imong talagsaon nga talent, kini talagsaon nimo ba nga kana bang imong yung unsay imong kayo nahimunhunaan nga kayuhan pres katawhan kaya sa barangay imong yung patuman. Ang pangutana ni ini, pwede ba kanimo ma-extend nimo sa mga kabarangayan o willing ba ka nga madaganong kag konsehal sa Tagbilaran kay imong nga ba mahigawas nga usas mga gi tuboy-tuboy nga padaganong konsehal sa syudad? Ako pagkakaroon trabaho sa langyod ang atong gihimo diri sa barangay San Isidro. Ug dunay kahigayunan ug suportahan ta sa katawhan ug ato pong i-consider po sa atong mayor ang atong gipanghimo ang atong mga proyekto, ang atong interest sa pagserbisyo sa katawhan, why not? So willing gyapon ta nga ang atong mga pagdumala atong i-share po sa ubang mga barangay dinhi sa Tagbayan sa Tagbilaran kung buligan ug dagaan manggaling og kahigayunan, no, nga mamahimong may appeal ta sa linya sa atong halangbong mayor. Usas mga lagi na usas mga may gawas ganito nga doon na meeting nga gipatawag, pero malagi na pupunta ang atong gitanaw ni Manggod ang kayuhan sa Tibok Sudas Tagbilaran. Wala ta nagsentro sa kayuhan sa San Isidro District kay in place naman na sa imong gipanghimo. So mas mayo usakos mo tukmod nimo nga dagan pagkonsal sa Tagbilaran aron mapahimuslan sad ang imong talent nga makahatag og mayong
kayuhan project para sa tibok sudad sa Tagbilaran na. Salamat kayo Manny og ako nang gi ampo sa Ginoo nga dili man limited ang atong pagserbisyo sa katawan, dili man lang sa atong mga katawan dinhi sa Barangay San Isidro. I am more than willing nga mo serbisyo pod para sa tibok dakbayan sa Tagbilaran. Ug unsay akong makaya, unsay akong ikahatag nga serbisyo ngadto sa tibok dakbayan sa Tagbilaran. Ug tagaan ko og kahigayunan. No na may kuan na ba? Aratas politika gawa sa di pa tawtos politika to tang tibiyon ning nagpaminan to sa tong online sa tong live broadcast karon. Manong Pawikan, proud to be taga San Isidro. Si Ryuta, good morning po mga ka-break time. Maying pagpuminaw dahil diha sa Rizal, sa Montalban Rizal, no? May puminaw ni Virginia Sales, ang kinakusgan akong nanay. Maying pagpuminaw sad ni Evangelino Yohoy, si Maria Susana Chavez. Salamat sa pagsunod sa atong tulumanon sa break time karong adlaw. So aretas pamulitika. Kumusta lang positioning karon sa ubang mga iladong mudaganay diha sa sudad sa Tagbilaran? Doon na ba ikuan? Doon na ba lihok kuan na? Positioning na? Wala pa pagkakaroon Manny, wala pa mga kompleto o final listing. Natay mga gipaabot siguro by next month o Agosto, doon na natay makita nga final gyud nga slate sa atong mga mudagan sa local election. So pagkakaroon wa patay kuan, puro pa na hugon-hugon, puro pa na mga kuan pa na, mga hunahuna pa na sa uban, no? So magkuwat lang ta nga i-publicly announce yun sa atong Halangdong Mayor o sa atong Halangdong Gobernador in kaso o ready na sila sa ilang pag-publikar o pag-publish sa mga pangan sa mudagan karong sunod nga local elections. Tanaw nimo Kapitan Budlong, unsa pa may kuwang nga atong ikaduso ngadto sa mga opisyal sa syudad aron mapadayon ang atong kalambuan diha? Pagkakaroon Manny, no, gahapon lang bago ta ga pre-bid gahapon sa atong umaabot nga traffic light diha sa kuan gyud intersection sa doon sa atong simbahan. Doon na yung mga bidders nga misubmit. Ato yun ang ipangayo sa atong Halangdong Mayor. Kini kung atong Halangdong Mayor basta kayuhan sa katawhan, basta mo submit ang resolution og para sa katawan sa Barangay San Isidro, dili gyud na mo dumili. Muna nga gibutangan na nato Manny, kay mura man og tan-aw nato labi na sa mga rush hours, murag dili na maputol ang linya sa mga sakyanan, labi na sa mga motorista, ang mga motor, no, nang motor, dili na maputol, maglisod ng atong mga katawhan sa pagtabok. Gani ang mga tiguang nga manimba maglisod na mo na nga ato yung gi-insist nga butangan og traffic light ang atong intersection. Buhan ang atong mga motorista pod mo baton niya na mag-abide niya na nga mo respeto niya na matagaan na tong gigayon ang atong mga katawan sa pagtabok aron pod dili pod malayo ta sa disgrasya o dili ma-side trip ang atong mga katawan diha sa mga kadalanan. Depende lang na sa mga kapitanes nga moduso og mga maayong proyekto nga suportahan pod og againan og pundo sa atong dakbayan sa Tagbilaran sa atong Halangdong Mayor. Gawas ba naman doon natay gihimo pod nga laing last week nag-pre-bid gihapon ta sa usa ka dako gihapon nga proyekto kaya nga atong dakbayan sa Tagbilaran San Isidro man ang naa sa boundary to Corillia. So ako yung gihangyo nga atong Halangdong Mayor, agamaan nato ni siya og usa ka permanente nga edifisyo, permanent building, usa ni ka police office diya sa boundary Corillia and San Isidro. So
So dunay pundo ang atong syudad nakakuha to hatag man ang atong halang dumayo basta kayuhan lagi. Dunay pundo nga 4 million ana two-story building. Gibid na pod, gi-prebid na unya magbutang tana diha sa may boundary para ang Corillo Police ug atong City Police personnel makahimo og mga checkpoints in case of emergency. Joint task force na sila diha sa maong dapit. So naay building diha, naay quarter sa police, pagahimo na aron pila ka mga adlaw. So duha ka dagko nga proyekto nga atong gipasa karon ang traffic light ug kaning police office diri sa boundary. So nga ko lang ug unsay mga katuyuan pa nato nga atong gihatag sa atong i-request sa atong halandong mayor, dili gyud magmakuli nga atong halandong mayor Dan Junel Babayak sa paghatag nato og mga kaayuhan, no? Yeah, we will not limit only sa atong halandong mayor, mohangyo ko ngadto sa atong congressman ni Congressman Edgar Remigreño Sato ug sa atong halandong gobernador. In that way, atong matabangan ta sa atong mga programa dinhi sa atong barangay. It is just a matter of coordination o pagpangayo, passing a resolution to the higher LGUs, no, sa city o sa province. And money also, dili lang walang ta mo limit ngadto sa atong local LGUs. Ang kita gyud mismo misuwata sa atong mga senador. No, in fact, una tay nadawat, if you remember, a few months back naka-blessing na ta sa gihatag ni giblessingan ang building nga gihatag ni Senator Sani Angara, 5 million worth na building nga karon nagamit na nato gibutang temporary ang health center sa barangay, naa diha ang mga offices sa Bausi, naa sa Lupon, na ang SK ato nang gigamit nga building. So dili lang kuan, do na pud tay ongoing project karon man nga atong napangayo ni Senator Joel Villanueva nga 10 million nga concreting project sa usa sa atong mga interior o kuan kanang connecting road from Purok 5 to Purok 5. So mo na nga ato puna wa ta mohunong og pangayo og mga suporta gikan sa atong mga senador. Of course, kining mga atong mga resolution nga gipasa sa atong senador miagi gyud na sa opisina ni Mayor with his endorsement ngadto sa mga senador. Gi-endorse gyud ang atong mga resolution. So doon na tay mga resolution nila ni Senator Sobere, Senator Villar, Cynthia Villar sa mga kalsada, concreting of different roads din sa barangay. Doon na tay pangayo nga pundo pod ni Senator Manny Pacquiao, doon na tay pangayo nga pundo ni Senator Bato de la Rosa nga covered court sa Lindaville. Doon na tay daghang gipangayuan si Senator Pia Cayetano. So hoping na sila makalantaw pod ang ilang panerbisyo man matagan to pud pa sa ingon niya na. So tagantag we will not limit to local officials, local nga mga pagagamahan nato nga atong pangayuan kundi even to the kuangyod sa mga senador o congressmen. Mas nindot kay update kay ka og update kay og pangayo og tabang ngadto sa itong mga dagkong opisyal o sa matabangan gyud ang barangay. Yes. Kay anyway, dili man na para nako mani para man sa mga katawhan. So I am doing this for the people of Barangay San Isidro. So mao na akong gipangimo, dili ta mauwaw. In fact, during last November nga nagpa-bunyag si Mayor Baba sa iyang sikan ng daughter, nakatapad mi ni Secretary Mark Villar. So after the pictorials, ako siyang giungungan nga Secretary Mark, mayroon sana akong sasabihin sa iyo. Ano yun? Moto ako siyang gisultian na ako'y kalsadang around 1.2 kilometers ang gitason nga gusto ko sanang makompleto yan. Etc. Ingon dahil sa, sige, igawa mo lang ng resolusyon. Moto, gigaman ako, tulin pa sa alas 4 nga ito resolusyon, endorsed by Mayor, endorsed by Mayor Baba, ito anak karoon sa iyang opisina. So, hoping ta by 2022 matagaan ta aning mga senador o usab ni Secretary Villar og pundo para sa atong mga kalsada dito sa Barangay San Isidro. Sindot. Dunay usa ka pangutana lang dikan sa kuan, ikan sa OFW.
ang programa sa water supply sa Matagbalay na ako na ba na ang tibuok barangay nakapahimos ba sa may supply sa tubig? Ang atong kanang water provider ni tulog, no? Pero duha pa ang nakasud diri sa barangay San Isidro, Bohol Waters o ang City Water Works. Ang Richley, doon na sila itubong nga miagi diri pero wa pa sila makahatag og kuan sa mga kabalayan. So far sa atong mga kuan dunay portion sa Purok 5 dunay clusters of houses dito nga ang barangay mo migasto gyud sa ilang tubo sa ilang kuan katong mga luod dito sa Tumoy at og yung gigastuan na og tubo pundo gikan sa barangay para gyud sila matubigan. Doon na po tayo mga kabalayan nga atong gi-installan og mga kanang GI post para po sila matug-an, no? So doon na ipanghimo nga atong barangay ana, doon na tayo mga proyekto nga atong ipanghimo. Unya ang ato lang tubig usahay dili kayo makatungod kay hinay ang supply sa atong tubig. Ang atong City Water Works sige pa og kanang repair, sige pa sila og kanang enhance sa ilang mga sistema sa panubig para gyud nga makusog ang atong supply sa tubig dinhi sa Barangay San Isidro. Naay gagamit po og tubig sa Bohol Waters which is ang supply gikan sa Corilla. Unya usahay pud lagi muminos pud og supply, maguba pud ang ilang pump dito. Napoy mga panahon, mga usa duha ka adlaw nga mawa ang supply sa tubig. But anyway, kuan pa daghan pa gyud daghan na gyud ang nakatagamtan sa supply sa tubig dinhi sa atong barangay. Mura og gamay na gyud lang ang why connection sa tubig. But ato nang gipaningkamutan nga ma-requestan na nato. In fact, kaning kalsada paingon pasud tungod sa balay ato gyud nang gipa-instalaran sa City Water Works na itubo nga ga katay paingon dito. Hopefully after sa pag-concrete sa maong kalsada nga hinatag ni Senator Villanueva, maato na pong ma-energize na po nato ang atong panubig dinhi maong Purok. Cluster of houses ana dili gyud niyo kuan gamay lang nga balay na pila na sila kabubong dito nga atong gipasundan og tubig. Pila mapangutanan nako kapitan, pila population karon sa San Isidro District? Sa pagkakaroon sa 2018 man siguro itong census, more than 6,000 ang atong population. Unya siguro karon nata sa mga 7 o 7 plus 7,000. Unya ang voters nato naa sa mga 4,000 plus. Kaya wala na usas mga ang kamanggon no, ang development karon sa Tagbilaran pataas na. So diretso na paingon na nimo diha sa imong barangay. Di ba? Yes, So pasalamat lang ta nga kuan kay crowded naman kayo ang Tagbilaran. So daghan na kayo ang may balhin dire sa barangay San Isidro. Mao na nga ang ato pong barangay, we should maintain the peace and order dire sa barangay para po ma-encourage ang mga katawan sa pag-transfer, pamalit og yuta, pag-invest dinhi sa barangay San Isidro. Dunay usa ka pangutana ni kapitan no. Ipapangutana ni kapitan kay siya kuno may istorya bahin sa negosyasyon sa duha ka grupo sa nga mag-tie up na sa 2022 election. Gikan ko na yung mga statement ko no katong pahilan toto og ni Gonzaga. Wala ko i-negotiate na. Ako lang namati lang ko sa mga istorya. Wa ko capacity, wa ko authority nga mo negotiate. Nga to kasagaran magud mga haka-haka sa mga katawan sa media na to una po sila nga mauni mga pangitabo. Wa tay gihimong negotiation gyud sa both parties o duha ka kampo. Wa tay gihimo na. Pareho na silang mga amigo nato pero casual lang atong mga istorya nila, mga amigo na nato tanan sila. So
wa gyud ko gihimong negotiation para na kay I don't have the capacity and the authority to do that. Doon na pa isa ka pangutana gikan sa aton pa maayog kuno nga mudang kay konsehal sa Tagbilaran. May magpaminaw na ni Siri Tutas sa DWRD. Kumusta diha? Naminaw to taw kalinasan. Mao lagi magpabot lang ta og buligan ta sa kapalaran og idusot ta og i-apel ta sa lista. Willing po ta nga maningkamot po ta nga makaserbisyo sa tibok Tagbayan sa Tagbilaran. Ako sa Bug-en magod, usan is ang break time, usas mga nagtan-am magod sa mga opisyal nga angayan ginatong tabangan, ilabi na nga ang paglantaw, pagpalambo sa syudad, pagpalambo sa barangay o kanang dunay kasing-kasing pagtanaw sa itong mga yanong nga mga lungsuranon, ilabi na sa itong mga kabos. Muna nga, mas may maguna nga katong nagtanaw lang sa sitwasyon, no? Kung imong tanawon karon sa Tagbilaran, ang San Isidro bang gyud mo'y maayong pagka-develop karon kumikar sa imong mga pamaagi nga gihimo karon diha sa imong lugar. Yes, salamat po ta sa suporta sa atong katawhan. Gawas i-recap og doon na pa kay taas sa tahigan nga itong nagamit ka regiona sa imong panahon. Ibaw ko nga busy ka, daghang kag mga lakaw. Tagang na ko higayon nga makahatag og mga mensahe nimo sa imong mga tagibarangay sa San Isidro. Labi na sa itong mga taga-Tagbilaranon, no? Nauto nga magka sa mabot ng 2022, apel ka sa ilang makita. I hope so maning ma-apel ta niya na. Pero pagkakaroon ato lang kanunay gyud nga gitrabaho ang ayan akong trabahon. Focus sa lang ta sa atong trabaho. Kay wa pa man ta moabot anang panahon na bahin sa eleksyon. Focus sa lang ta ang atong gipanghimo karon katong pag-follow up sa atong mga ongoing project sama sa concreting, sama sa pag-attender sa atong mga pre-bid sa atong mga dagko nga project, sama sa katong akong gikaingona katong sa traffic light o kaning sa police office boundary. Unya ato pong may numduman di ay mani, no, basig wa may bao nga itong mga katawan nga during our term nakapalit na taog tulo ka bukyuta, no, owned by the barangay at og yung ipaningkamutan na nga napalit na to ning yuta sa Purok 3 tungod kay ato ning gibutangan og daycare center, ato pong gigaman og basketbolan para dunay kalingawan ang atong mga bata. So doon na tayo yuta nga napalit diha. Aside from that, doon na tayo yuta usab na napalit sa barangay nga gihimuan na to og main daycare center nga mao poy gihimo nga isolation area karon sa mga COVID cases. Unya gawas pa na sa Purok 5 napay laing yuta nga napalit ang barangay adto gyapon sa boundary kanang tukuran karon sa police office sa boundary sa San Isidro Sambog o San Isidro Corilla gipalit puna sa barangay. So tulo ka buok yuta ang atong napalit. Doon natay 5 kabo kalsada nga atong na-open, newly open road nga gibuldos gaabang tag bulldozer, grader ug pison sa provincial government using our funds sa atong barangay kay dili ilalim ning mag-abrita og kalsada. So doon natay 5 nga nabrihan, doon natay mga kalsada nga napakongkrito sama sa Daguhoy Provincial Road kaning gikan sa eskina diri sa San Isidro Highway to Corilla paingon dito sa Dampas. Atong yung istorya nga itong Halangdong Mayor gisubmit na sa DPWH, unya nahimo na ng konkrito na hantod gyud sa Coop Hospital, no? And then ato pong napa-insert sa budget sa syudad kining gikan sa eskina sa simbahan paingon sa Tip-Tip. Basig wa mahibaw nga itong mga katawan na funded na sa city government. Mingon ba gani si Mayor na to nganong maday ka kasadaha kap? Guba na kayo ng kasadaha Mayor, substandard, gamay, nang gawas na ng bato, mo nang atong usbon. Kaluoy sa Ginoo man nahuman na 24 million ang gibudget na sa syudad ato nang gipasod yun. So doon na patay mga kuan, doon na patay mga kalsada ng atong paghimuon, pagkonkrito, through our intervention. Sama aning dudo ni Street, sabi Nairan, paingon dito sa Dako, no?
sumpay ngadto sa boundary sa dao. Ato na nasod na sa budget sa DPWH by 2022 na sa DPWH nga budget. Niapoy kalsada nga diri dool sa eskwelahan, dool sa ato nga lugar, no? So ato po nang gihangyo sa syudad na i-budget na na pangayo na to sa syudad nga 3.5 million nga pagasimintuon sa da. So another kalsada nga atong simintuon kaning dapit sa daycare lagbas nga ri sa Purok 5 sa kuan sa may Petron nga dapit na apoy 1.7 kay mubububo ra man nga kalsada na 1.7 million na atong gipangayo sa atong Alandong Mayor ana man ni. So daghan gyud tag mga gipanghimo pa karon, daghan pa tag mga programa nga atong pagatutukan. Mao na nga kita magpasalamat lang sa atong mga katawhan nga kanunay ta gihatagan og kumpiyansa o gisuportahan sa atong mga programa dinhi sa Barangay San Isidro. Ako lang po ipahibaw day man nga atong mga senior citizens naglaan gyud ta og pundo para sa mga senior citizens, no? Doon na sila pundo nga aside from man nagturing nga pundo nila sa atong kaning pundo sa IRA. Ang atong mga senior citizens atong yung gigihana na og 5 kilos rice every birthday. In addition on top of Mayor Baba's cake and cash, ang atong barangay naghatag tag 5 kilos each kung mag-birthday ang senior citizen ato nang ihatag nila. So na sila cash nga para pang unsa da ice cream ba kahawan, na sila cake gikan ni Mayor Baba ug napud sila bugas gikan sa atong barangay. So ato po nang gihuna-huna niya as usual kanunay ta nag hatag og endorsement para sa atong mga hospital bills. Nag-endorse ta in kasog na mga yung tabang moagi man as kapitan mo adto na sa opisina ni Mayor mga burial assistance, ang atong scholarship ato nang gi-endorse and even sa mo na atong gikuan og aside from that, ang ato pang mga medical assistance, kung doon na kay mga prescription gikan sa doktor, makapangayo ka, muduol lang ka dito sa barangay, ka ato kang endorse na to sa city hall, sa city government. So far, doon na tayo, kuan man eh, doon na tayo 67 nga mga GOs din sa barangay San Isidro. 67, ha? Ubay-ubay sa day. 67. Ubay-ubay, yes. 67 na sila na GO, job order sa atong syudad, no? 26 of them naa sa barangay, nakaatas sa barangay. So ang uban naa sa mga different departments sa syudad sa Tagbilaran, sa City Hall, no? So mo na nga nakatabang punta sa livelihood o sa pagpaningkamot, sa ilang pagsuporta, sustain their families through sa pag-ilang sud sa pagka-GO sa syudad sa Tagbilaran. Okay. Ako lang pong ipayabaw day man, no, nga doon na kay 2 million na bleacher project sa Lindaville Phase 2. Ato nang gipangayo sa Diwa Party List ang hopefully ma-implement ng karong tuiga. Sa Lindaville Phase 2, sad to note lang na ang mga kalsada di na ito mapunduhan tungod kay until now, sukad sa paglingkod na ko hantog karon bisan pa sa ubang mga administrasyon, wa gyud may makakita og asa ang dito of donation sa mga open spaces and kanang karsada sa Lindaville Phase. So I don't know why ngabot na may amo nang gi-invite ang taga GSIS Bohol kay GSIS naman na karon amo nang gipasuwat sila ngadto sa Manila, misuwat na pud kay Mayor Baba. Wa gyud ka kita og asa ang deed of donation sa maong kanang mga kalsada road networks and open spaces sa Lindaville Phase 2. Kung nang gid yun na ito mapunduhan ka makupiston sa kuha og nga na wa dili pod kaayo kuan sila ang ilang organization sa Lindaville Phase 2 og kuan pa sila og napa strong konta ang ilang ganang sainganan na mga officers sila sa Lindaville Phase 2 ilang organization batin round tapon og daghan tag mahimo, no? Pero mura mag inactive ang mga official po diyang dapita. So ang ato lang gihangyo nila nga gasige pa gyapon ta og pangita gyud even si Cesar Pilay, if you know Cesar Pilay,
apil po na og pangita og asa ang deed of donation sa road network and open spaces sa Lindaville Facebook. Kay unta atong mapunduhan na og matrabaho na nato ang mga kalsada diyang dapita. Aha. Okay. So salamat kayo sa higayon nimong gihatag karon higayon na sa tutulong sa break time. Di lang karon no, di lang kini unang panahon nga amo ka makauban sa break time. Labi na nga dunay mga dagko nga mga impormasyon nga gikan gyud sa mong end nga kinahanglan namong maibawan sa mabot nga mga higayon gyud Kapitan Bibot Budlong. Okay, sa tanang naminaw ug naka-login ug nag-view sa atong programa. Daghan kayong salamat sa kay Goyonan Manny nga imong gihatag kanako ug ako magpasalamat sa tanan nga taga San Isidro, sa akong pamilya ug sa atong mga igsuon sa ilang suporta ug ang atong katawan usab pagsuporta kanunay o paghatag og kumpiyansa sa pagdumala sa rinda sa pangagamanan sa Barangay San Isidro. Mabuhi ang Barangay San Isidro. Daghang salamat Manny ug maibuntag ka natong tanan. Salamat kayo si Kapitan Fausto Bibot Budlong sa San Isidro District, Tagbilaran City, former EBC President sa Tagsyudad sa Tagbilaran, ex-officer member sa Sangguniang Panglungsod ang mga igsoon sa Tagbilaran. Salamat kayo ug maayong buntag niyong tanan diha. Break time with money. Sariwang isyu ni pahuli. Break time with money. Balita press ko every day. Break time with money. So why you check madadali? Break time with money. Hoy! Break time na ni Kuya Manny Salis. Maminaw na ta. Ayaw na mong pabadlong ha? Makato si Kapitan Budlong mahigalang atong nakauban sa atong tulungan sa break time. Salamat kayo no kay sayang kabisi mahigala natagantag panahon nga atong makauban sa atong tulungan sa break time. Si Attorney Dodo Humawid ang utana kanina ng utana to kumusta Dodo Humawid na siya pero na sa importanteng lakaw mga ka break time no. Di na to siya makauban pagkaron. Nang sa sunod nga gayon naghang gimingaw ni Kwanda Attorney Dodo Humawid. Kumusta di Attorney Dodo Humawid? Kaganina ato to may nabi yung tano. Pero hinay sa signal ni Attorney Dodo Humawid kaganina to makauban ng atong regular nga partner sa tutulungan sa break time higala. Break time Money with Attorney Dodo Humawid mga ka break time no. Kumusta ba diha sa atong mga tipuminaw sa Mindanao? Kumusta? May puminaw ni Ashley Miles diya sa Singapore. Good morning. Kumusta diya? Good morning ni Jen Sirhalis Andapat sa Mindanao. Kumusta diya? Sa sa Dipolog, na sa Dipolog to mga madam. Si MK Marikan Manglinong. Salamat sa Salamat Salamat kay sa pagsulso mga nagpaminaw mga igala. Si Ma'am Subudlong dai, kumusta karon? Diha sa San Isidro District mga ka-break time na si Auntie Millie kumusta diha? Lidong Timili. Limtan man. Kumusta ta diha? Kumusta sa tanan nga nagsunod sa panaguban mga higala? Amping tanin ng COVID-19, dita maggiat o dita ma-intonsis mga higala. Doon naman goy ko atong na istorya manggod na itong milabay si Mana mga higala, kabahan ng politikan ng kalihukan karon sa Tagbilaran, kinabang positioning na karon o asa na mag-igo karon mga higala, kaya naman ikapundok karon sa Tagbilaran, no? Kining pundok ni incumbent Mayor Babayap, ang iyang padaganon mga higala si ang iyang asawa, no? Si Jid Yap, no? Padaganon di sa Tagbilaran. Muna yung nanggawas ng mga balita mga higala. Ang pundok ni Toto Veloso, kining Vice Mayor Toto Veloso mga higala, o ni Konsehal Gonzaga, doon na say karon yung movement karon nga doon ay kagulingon nga line up. Pero nagmeeting ni sila ning pundok ni Mayor Babayap mga higala para na sa official na nga mga listahan silang line up. Moto ato nahibawan na appeal si San Isidro District Kapitan Bibot Budlong. Muna nga atong gingon nga kana mas pabor na sa atong makatawas Tagbilaran
kay si Bibot Budlong, Kapitan San Isidro, daghang kay mga initiative para sa barangay, tanaw ng barangay sa San Isidro ay. Ha? Mayo kayo ang kalambuan, mahigala mo na nga ang daghang kay mga initiative yang gihimo nga mapalambo ang barangay. Mas may nang maatosan sa tibok syudad sa Tagbilaran. Ha? Diha ang dapita maila nato mga higala. Alas 12 city na sa tuwang gabi sa konimutangan mga igsoon. Ha? Alas city na sa buntag dito sa Tagbilaran. Ha? Oh. Salamat kay Kapitan Bibot Budlong. Matod pa ni MK. My FB Live at YouTube replace. Siguradong swak up to date. Sa Pinas man o sa buong mundo. Sa sunod higa na ito, makauman ang ito pipilat ka mga opisyal na mahigala. Doon ay nagutan na ito, kabahin na sa sitwasyon ko sa tubok probinsya sa Bohol. Kabahin na sa kining monitoring karon sa naglihok ng mga armado dias Bohol. Ha? Napanay gihapon. Gumikan lang itong mga panghitabos encounter tali sa mga sakop sa NPA o sa mga sakop sa Armed Forces mga higala sa nga naglihok karon de sa Bohol. Muna nga atong ibalik tong panginabi atong makadagkuan sa sa Philippine Army nga nag-base karon diha sa Bohol mahigala. Ato i-schedule na katong ko ta nga OFW mga taga-Batuan to, taga Rizal to. Ha, taga Rizal. Ha. Kumusta sa mga tigpaminaw des Rizal? Kusog man ta des bukid sa Rizal. Ha? Kusog kita diha mga higala. Ha? Ang mga supporters o mga mga ginsakpan ni Mayor Dodo Humawid diya sa lungsod sa Batuan. Renier Fajardo sa Kandihay, no? Good morning nimo diya sir, no? Good morning sir man, matod pa ni Renier Fajardo. Kumusta sa iyo kay mata Renier da? Si Inday Cristalan, mayong buntag mga ka-break time. Salamat sa pagsunod. Ang atong idol nga mayor sa lungsod sa Batuan ato nakauban karon. Ito na importante kayong lakaw. Rinang utana, mudayon ba si Mayor Dodo Magdawan, mudagan og board member sa 3rd District? Amo na itong pabuton mga higala. Pero bato pa niya, mayor sa kay daghang pa sila mga project, daghang pa sila mga programa para sa lungsod sa Batuan mga higala. May pagpaminaw dahil sa kinagsagang mayor sa lungsod sa Balilihan, si Mayor Purisa Chato, o si Congressman Edgar Chato sa 1st District mahigala sa Bohol, no? Og sa atong partner sa mayong adlaw attorney, si Attorney Tricia Veloso Chato, mayong buntag niya. Mayong good morning nimo diha. Mayong good morning sa 3rd District si Congresswoman Alexi Totor, diha sa 3rd District mga igsoon. Taas-taas ta higayon nga to nagamit ka regionas tulong sa break time mga igsoon, no? Pasalamat ta sa atong mga supporters sa break time mga igsoon nga kanunay nagsunod sa tong panaguban. Sa atong nakauban karon si San Isidro District Kapitan Fausto Bibot Budlong, no? Na atong nakauban. Sa mabot nga gayon, basig doon na i-update mga higala, atong gyapon ni makauban sa line-up na, no? Para na sa positioning na sa Tagbilaran City mga igsoon. Kay dunay may gawas, dunay may text ako diri nga kung saan ako naitabo sa katong gitagal nga gitagalan mo kuno na sa Instituto Biloso og si Gonzaga nga motapo sa grupo ni Babayap. Muna gingon may galang atangi. Atangi. Wala tayong panahon sa pagpadayong sa panaguban karong higayon na sa ngalan sa kong partner si Attorney Dodo Humawid. Ngawa na ito nakaban karon na importanteng lakaw. Sa gihapon mga higala, sa gihapon mga ka-break time, atong gibalik-balik pinumdum, nining panahon sa COVID-19, ang kinalang kita doon tayo katampo sa itong komunidad, doon tayo katampo sa atong mga silingan, sa itong mga malas kinabuhi.
nga malayo nining COVID-19. Unsa itong himuon, maggamit tag face mask ayan kita magawas tong pinayanan, manghunaw tas tanang higayon, og kanang social distancing atong sundon mga higala. Matugpas mga kasagaran to mga katawon ingon stay at home. Matugpas mga bulanon pagpudyo mo bay aron dita masayog ka expire lagi mga ka break time. 80 ka pin ang patay sa Bohol mga igsuon. 100 plus, 1,000 plus ang na positive diya sa tibok Bohol mga higala. Mo nang amping tang tanan. Dita magpabadlong dunay pangutanas kadaghanan. Karon sa mahuman ning COVID-19, magdepende din sa kakulot sa imong utok. Magdepende din kung saang unsay unod sa imong utok ug di ka motuos sa gipatuman sa gobyerno mga higala. Mo nang amping tang tanan atong sunod sa gipatuman mga guidelines protocols gipatuman karon sa gobyerno mga igsuon. Sa atong ikong sudahan karon daing ko karong Biyernes, sunod nga Biyernes to prekamutan do tay mahinabi nga taga-Tagbilaran sad hatangin ninyo kung sa mga kalambuan katikaran mga ka break time. Wala tay kong panahon sa pagpares panag-uban karong higuna mayong